Lalo nating pinag-aaralang mabuti sa ating Sunday School ang patungkol sa the satisfaction of Christ for our sins. Ulitin ko, the satisfaction of Christ for our sins. Sa Tagalog po, ang kasapatan ng Kristo para sa ating mga kasalanan. Noong nakaraang Sunday School po natin, ating pong nakita na doon sa Belgic Confession of Faith, pinag-aralan po natin sa Article 20 na si Kristo po ang kasapatan ng Diyos Ama upang ibigay niya sa atin ang kanyang justice and mercy. Kapag inuunawa natin kung bakit tayo naging anak ng Diyos, kung bakit tayo napawalang sala, kung bakit tayo naalis sa puot, sa galit ng ating Panginoong Diyos. Walang iba po na tiningnan ang ating Diyos Ama, kundi ang kanya pong bugtong na anak na ating Panginoong Jesucristo. At doon ay nakita natin na nung namatay ang ating Panginoong Jesucristo sa krus, siya po ang naging dahilan ng pagiging just. Yung matwid na hatol ng Panginoong Diyos ay na kay Kristo. Tinakaw ni Kristo ang ating kasalanan at yung justice na yon ay binigay niya sa atin dahil nga po sa kamatayan ni Kristo. At yung ginawa naman ni Kristo sa krus, yun yung naging dahilan kung bakit tayo nakaranas ng mercy, ng kahabagan, ng kaawaan ng ating Panginoong Diyos. Kaya yung Ama, kung bakit lang tayo inambagan, binigyan ng mercy o ng habag, ay dahil nga po kay Kristo. Yun yung nakita natin sa Article 20 ng Belgic Confession. Pero dito sa Article 21, mas tinitingnan po natin ngayon dito na si Kristo po ang siyang kasapatan ng ating pananampalataya bilang tanging punong pari para sa atin. So nakita natin nung last Sunday School natin na si Kristo ang ating perfect and great mediator sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat nakita natin nung nakaraang Sunday School natin sa Article 21 ng Belgic Confession na meron tayong great high priest o punong pari na siyang namamagitan para sa atin. At yun nga po ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. So yung point number 1 natin, tinignan natin noong last Sunday, si Kristo Jesus ay walang hanggang punong pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. So tinignan natin na unawaan nating mabuti ayon sa Hebreo chapter 7, verse 1 to 10, na even doon sa lumang tipan, typologically, nakita natin, si Melchizedek ay typology ng pagiging high priest, pagiging pare ng ating Panginoong Jesucristo. O, nakita natin ng mas biliwanag noong nakaraang pag-aaral natin yun sa Sunday School. Ngayon naman, titingnan natin yung ikalawang punto, ang handog na tinapos ni Kristo. Bakit siya naging great high priest? Kasi meron siyang handog na tinapos, handog na ginawa para sa mga ibinigay ng Ama sa Kanya, para sa mga pinili ng Ama na ibinigay sa ating Panginoon Jesucristo. Ngayon, titingnan natin dito, number 1, as our high priest, our Lord Jesus Christ was able to offer a better sacrifice and finished sacrifice. So, sinasabi ko ngayon dito sa ating pag-aaral na bilang ating dakilang pari, ang ating Panginoong Jesucristo, siya ay may kakayanan sa kanyang pag-aalay ng pinaka-mainam na sakripisyo at tinapos na sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo. So, ibig sabihin,
i-concentrate yung ginawa ng ating Panginoong Kristo sa kanyang pag-o-offer, yung kanyang tinapos na paghahandog ng kanyang sarili doon sa cross ng Kalbaryo. At yan ho ay makikita natin sa Hebreo chapter 9. Buksan po natin ang ating mga Biblia kung nais niyo po sa Hebreo chapter 9. At ganito po ang sinasabi sa talatang 11 hanggang 14. Hebreo chapter 9, verse 11 and 14. Ganito po ang sabi ng Scripture, ganito ang sabi ng salita ng Diyos. Hebreo 9:11. Ngunit dumating na si Kristo, ang dakilang saserdote ng bagong tipan. Siya'y naglilingkod doon sa sambahang lalong dakila at walang katulad. Hindi ginawa ng tao, alalaong bagay wala sa sanlibutan ito. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at ito'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at bisirong baka ang kanyang dalang handog, kundi ang sariling dugo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin. Ang dugo ng mga kambing at mga toro at ang abo ng dumalagang baka ay iwiniwisik sa mga taong itinuturing na marumi. Sa gayoy, sila'y nagiging malinis ayon sa kautusan. Verse 14. Ngunit higit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, ay inalay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang talikdan na natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. So, pinapakita ng author ng may akda ng Hebreo ang isang pagbabalik tanaw niya sa gawaing sa lumang tipan ng mga Hebreo, mga Hudyo sa panahon ng lumang tipan. At nakita natin doon sa talatang chapter 9 verse 13, ang sabi ron, ang dugo ng mga kambing at mga toro at ang abo na dumalagang baka ay winiwisik ng mga taong itinuturing na marumi. Sa gayon, sila'y nagiging malinis ayon sa kautusan. So sa lumang tipan ay meron pong kautusan, merong law na dapat gawin ang mga mananampalataya sa lumang tipan. At ano yung dapat nilang gawin? Sacrificial offering po ng mga perfect animals. At dito pinapakita upang sila ay maging malinis sa harapan ng Diyos ayon sa kautusan. Ang sinasabi ho ng verse 13, kailangan nilang mag-offer ng perfect animals, perfectong hayop. At ang sabi doon sa verse 13, ang dugo ng alin ng mga kambing at mga toro at ang abo ng dumalagang baka ay winiwisik sa mga taong itinuturing na marumi. Sa gayon, sila'y nagiging malinis ayon sa kautusan. So, pinapakita rito, according to the law, kapag ang isang tao ay nagkasala, ang isang tao ay hindi karapat-dapat sa harapan ng Panginoong Diyos, kailangan niyang mag-offer, magdala ng offering at i-administer ito ng mga priest, ng mga pari na nag-a-administer nito upang sila ay ipamagitan sa kanilang mga nakagawang kasalanan sa pamamagitan ng dugo na iwiniwisik sa kanila at yung abo na sinunog na iwiniwisik sa kanila at sa pamamagitan nun ay nalilinis sila sa pagiging makasalanan nila. Subalit, pinalitan ito pagdating ng bagong tipan. Kaya yung lumang tipan, yung mga ritual na ginagawa nila doon sa lumang tipan, typology yun anino yun ng pangako ng ating Panginoong Diyos at yun nga ay natupad
nang dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga kung titingnan natin, sa verse 11 ng chapter 9 ng Hebrew 9:11, ano ang sabi doon? Ngunit dumating na si Kristo, ang dakilang saserdote ng bagong tipan. So nakita natin, sa bagong tipan, siya ay great high priest, dakilang saserdote. Nakita natin? At siya ang katuparan, fulfillment ng lumang tipan. Kaya ang sabi ron, sa talatang 9, ang talata ay 14, tingnan nyo, 9:14 ng Hebrew. Ngunit higit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, ay inaalay niya sa Diyos ang kanyang sarili ng walang kapintasan. So, ang inyong makikita, mapakaliwanag at mapakaklaro na yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, yung dugo ng ating Panginoong Jesucristo, yung magagawa ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo, na kanyang inalay, yung kanyang sarili, perfectly, walang kapintasan, ang sabi doon, sa verse 14 ng chapter 9, ang kanyang dugo, ang luminis sa ating puso't isip upang talikdan na natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. So, nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo, nagsis na, huminto na yung practice sa lumang tipan. Why? Dahil si Kristo ang fulfillment. At sabi nga rito sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo, yung dugo ng ating Panginoong Jesucristo, which is yung kanyang complete work sa cross ng Kalbaryo, ang siyang luminis sa ating puso't isip. So, maliwanag dito, we are forgiven sa ating mga kasalanan because of what Jesus had done at the cross of Calvary para sa atin. So, yun yung kabuuan na sinasabi ngayon dito. Kaya, sinasabi ng verse 12, doon pa rin sa passage natin ng Hebrew 9, verse 12, minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Naalala nyo yung aking pagpapaliwanag sa nakaraang Sunday school natin na inaral natin na ang pinaka-high priest once a year ay pumapasok sa Holy of Holies, sa dakong kabanal-banalan, at doon ay nag-o-offer siya ng paghingi ng tawad. Nire-represent niya, kinakatawan niya yung bansang Israel sa nagawang kasalanan, at papasok doon sa kabanal-banalang lugar. At doon sa kabanal-banalang lugar na yon ay doon siya humihingi ng kapatawaran. Nakita natin, yun yung mga high priest. Ang sabi ngayon dito, lahat na yun ay ala na. Pero sabi rito, maliwanag, doon sa verse 12, minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. So, ano yung pinaka-kasapatan, yung satisfaction na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo? Yung minsan na sinasabi rito, yun yung kanyang kamatayan sa cross. Once and for all, namatay si Jesus sa cross, at yun ay sapat na. Kaya maliwanag na tinitingnan natin na ang ating dakilang pari, ang ating Panginoong Jesucristo, siya lang ang mayroong kakayanan na sa pamamagitan ng kanyang pag-aalay ng pinakamainam na sakripisyo at natapos na sakripisyo sa cross, yun lang ang nagbibigay sa atin ng kakumpletohan at katunay na kaganapan ng ating kaligtasan. Kaya maliwanag na si Jesus Christ ay high priest, He is our mediator sa ating Panginoong Diyos. Sabi nga ho ng confession dito sa Article 21 na ating pinag-aaralan ng Belgic Confession, inialay niya ang kanyang sarili para sa ating kapakanan sa harapan ng Ama. So yung Ama, kung bakit niya tayo tinatanggap ngayon, dahil kay Kristo. Yung Ama, bago niya tayo tingnan na matuwid, yung Ama, bago niya tayo tingnan na pamapawalang sala sa ating kasalanan, meron munang dapat na tingnan ang Father, ang Ama. Sino? Si Kristo.
Si Kristo, ang unang tinitingnan ng Ama, yung kanyang sakripisyo, yung kanyang kamatayan sa cross, at kapag yung kamatayan sa cross ni Kristo na yon ay naisalin sa atin dahil sa pagbo-born again ng banal na Espiritu at pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo, yung ginawa ni Kristo na yon sa cross ay nakasalin sa atin. So ngayon, pag tinitingnan tayo ng Ama, kung bakit tayo ngayon matuwid sa kanyang harapan, kung bakit tayo napawalang sala, dahil po kay Kristo. Kaya si Kristo ang ating mediator. Kaya si Kristo ang ating dakilang pari. So maliwanag yun na sinasabi ng Article 20. Inialay ni Jesus ang kanyang sarili para sa ating kapakanan sa harapan ng Ama. At alam nyo ang ano ibig sabihin nito? It is referring to His laid down for His sheep. Inalay ni Jesus ang kanyang sarili para sa kanyang mga tupa. Tatandaan po natin, when it comes to atonement of Jesus Christ, pag sinabing atonement, pagbububo ng kanyang dugo para mabayaran ang kasalanan, this is not head by head ang binayaran ng dugo ni Kristo. Hindi yun. Nang namatay si Kristo sa cross, He was died at the cross for His sheep. At yan po sinasabi ng John chapter 10, verse 11 to 18. Ano ang sabi ni Apostle John dito sa konteksto ng pagiging great shepherd ng ating Panginoong Jesucristo sa John chapter 10, verse 11 and 18. Now listen in verse 11 to 18 ng John chapter 10. Ako ang mabuting pastol, iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para kanino? Para sa mga tupa. Verse 12. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhasa'y hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinapangalat. Tumatakas siya, palibhasa'y upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Verse 14 and 15. Ako ang mabuting pastol. Kung paanong nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko, gayon din naman, nakikilala ko ang aking mga tupa at ako namay nakikilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. At kinakailangan sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig, sa gayon magiging isa ang kawan at iisa ang pastol. Verse 17. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama sapagkat inalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin ko muli. Walang makakakuha nito sa akin, kusa ko itong ibinigay. Meron ako kapangyarihang ibigay ito at kunin uli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Now, in this particular passage ng John chapter 10, especially in verses 11 to 18, makikita natin dito na napakaliwanag. Ano ang sinasabi dito? Iaalay ko ang aking sarili para sa aking mga tupa. And that is possessive. Sabi niya, iaalay ko ang aking sarili para sa aking mga tupa. Sa ibang translation, I lay down myself for my sheep. I offer my life for my sheep. The word my sheep is possessive. Na ang ibig sabihin po, before pa si Jesus na pumunta sa cross, maliwanag na meron na siyang pinaglalaanan ng kanyang kamatayan. At sino sila? Yun yung mga tupa. Typologically, in the book of Matthew, Mark, Luke, especially in the book of Matthew, in the last day, sinasabi ni Jesus Christ, pagbubukurin niya, alin? Ang dalawang klase ng hayop. Sa gawing kanan, ang tupa, mga tupa. Sa gawing kaliwa ay ano? Mga kambing. So in other words, mayroong dalawang katangian. Typologically, ang tao dito sa sanlibutan ito. Pwede silang tupa at sila naman ay kambing. Of course, saan pupunta yung kambing? Sabi nga rin, tatapon sila saan? Sa madilim, magngangalit ang kanilang mga ngipin, and that is the description of hell. Pero yung tupa po na nasa gawing kanan, papapasukin sa kaharian ng langit, and that is preparing itong mga sheep na ito para sa heaven. So ngayon, ano ang ibig sabihin nito? Si Jesus Christ, He is the mediator of His sheep.
Kanya, si Jesus Christ, siya ang tagapamagitan ng kanyang mga tupa. Alam nyo, ang nature ng kambing, kahit kailan ay hindi po magiging ugaling tupa po. Tama po ba? So, ibig sabihin, maliwanag, dito sa John chapter 10, bago pa si Jesus pumunta sa cross, alam na niya kanino niya i-offer ang kanyang sarili at iyon ay para sa mga tupa. Na maliwanag na ang resulta ng sakripisyong pag-aalay ni Kristo sa cross, according to Article 20 ng Belgic Confession ay ito. Iko-quote ko po, palubagin ang puot ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay kasapatan ng lubos. Ang tanong, ano yung purpose? Bakit kailangan ni Kristo na i-offer ang kanyang sarili doon sa cross para sa kanyang mga tupa? Para palubagin. Pag sinabing palubagin, alisin ang puot ng Diyos sa mga taong makasalanan na papunta sa impyerno. At sa pamamagitan nga po ng kamatayan ni Kristo sa cross, yung Ama ay napalubag ni Jesus ang kalooban ng Ama. Natanggal yung puot ng Diyos Ama. Natanggal ang galit ng Ama sa mga taong makasalanan. Dahil sa katangian ng pag-aalay ni Jesus ng kanyang buhay sa cross ng Kalbaryo. Kaya maliwanag yun, sabi, palubagin ang puot ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay kasapatang ng lubos ng ating Panginoong Hesukristo. Now, kung ating titingnan, mapakaliwanag ng description na sinasabi ng Article 21, yung mga adjectives na dapat nating makita rito, sabi, palubagin. Ano ba ang ibig sabihin ng palubagin? To make peace. Pagka napapalubag natin ang loob ng isang tao ay nagkakaroon ng kapayapaan. Tama po ba? Ganun ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Nang inalay niya ang kanyang sarili sa cross, napalubag niya ang kalooban ng ating Diyos Ama. At ibig sabihin po nun, to make peace, siya yung ginawang hain para magkaroon ng kapayapaan, reconciliation, at ang Diyos na banal at ang mga taong makasalanan. Pangalawa, makikita natin, palubagin saan? Sa puot. Ano ba yung puot? Of course, ang makikita natin dito, this is the just and holy wrath of God the Father. The term wrath, ayaw pong marinig ng maraming tao yung salitang puot ng Diyos. Dapat daw hindi natin binabanggit ang salitang napupuot ang Diyos sa iyo, nagagalit ang Diyos sa iyo. Ayaw nila sabihin, ang lagi nilang sinasabi, dapat daw sinasabi sa tao, mahal ka ng Diyos, iniibig ka ng Diyos. Wala pong problema sa pagsasabi na mahal ka ng Diyos, iniibig ka ng Diyos. Subalit kailangan muna niyang makita na ang kalagayan niya hanggat walang reconciliation, tinatawag na pagbabati at pagkakasundo ng Diyos sa tao, mananatili ang puot ng Diyos sa Kanya. At yan ay mapakabiblikal in Ephesians chapter 2, verse 3, ang sabi doon, dahil sa likas ninyong kalagayan, yung likas na kalagayan na hindi pa nabuborn again, kabilang kayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Maliwanag sa Romans chapter 5, verse 9, napupuot ang Diyos, dati napupuot ang Diyos sa inyo. Romans chapter 1, verse 18, nahayag sa langit ang puot ng Diyos. Maliwanag ho na ang salitang puot ay para sa mga taong nasa kalagayang makasalanan nito at hindi nila nakikita kung ano ang pinaka magiging basis ng Father para mawala yung puot na ito. So pinalubag ni Kristo, ang puot ng Diyos Ama sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa cross. Napakahalaga po nito ang pinag-aaralan natin. Bakit po? Alam niyo po mga kapatid, at the end ng ating buhay sa mundong ito, mapakahirap na maintindihan natin, mapakahirap ng kalagayan ng isang tao na akala niya ay okay na siya sa harapan ng Diyos because of his and her good works, di ba? Dahil sa pagiging religious persons nila. Pero alam niyo, hindi ho yun eh. Kailangan maintindihan natin na pinag-aaralan natin ang pinaka-importante sa pangangailangan ng tao.
as long as nabubuhay siya dito sa lupa, ang tunay na buhay niya ay walang iba kundi si Kristo. Kaya si Kristo ang nagpalubag sa puot ng Diyos at siya ang nagbigay ng kasapatang lubos. Kasapatang lubos sa hinihingi ng Diyos sa tao. Alam niyo mga kapatid, walang makasusunod sa atin sa kautusan. Maliwanag po yan. Dahil sinasabi ng Galatians chapter 2 o chapter 3, kung sa pagsunod sa kautusan ang magiging basis ng ating salvation, kailangan kumpleto natin sundin ang kautusan at wala hong nakasunod nun. Ibig sabihin po ng kasapatan ng lubos na ginawa ni Jesus Christ is to meet a demand. Ano ibig sabihin nito? Yung hinihingi, yung demand ng Father sa pagpunta ng tao sa langit para makasila ang pagpunta nila sa impyerno, ay nakumpleto ni Jesus ito nang namatay siya sa cross. Christ has canceled the Father just wrath for the elect. Kinansila ang puot ng Diyos sa lahat ng hinirang dahil kay Kristo. Christ satisfied the demands of God's justice for a time. He has made a full satisfaction to God's justice because of our sins against the justice. Ano ibig sabihin nito? Maliwanag na si Kristo ang nagbigay ng kasapatan sa hinihingi ng katarungan ng Diyos Ama sa panahong iyon. Siya ang gumawa, ang ating Panginoong Jesucristo ang gumawa ng kompletohan ng kasapatan, ng hustisya na hinihingi ng ating Diyos Ama, sapagkat ang ating kasalanan ay laban saan? Sa hukom, sa just judgment. Ibig sabihin, yung hukom na dapat magparusa sa atin. At yan ang sinasabi ng Hebrew 10:18. Buksan niyo po ang inyong Biblia sa Hebrew chapter 10, verse 18. Ganito po ang sabi ng banal na kasulatan sa Hebrew 10:18. Now, listen. Sapagkat itinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. So, in other words, yung ginawa ni Jesus Christ sa cross ng Kalbaryo is enough, sapat, para po ang tao ay mapatawad sa kanyang kasalanan. Nako? Kaya nga, doon sa verse 17 ng chapter 10, nasabi ho ng author itong word of God na ito, which is God at Apostle Paul, at kanya rin sinabi pagkatapos, hindi ko na alalahanin pa ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan. Nakita nyo? Bakit hindi na aalalahanin ng Diyos ang kanilang kasamaan at kasalanan? Dahil nga po sa ating Panginoong Jesucristo. At ito ay nagpapakita sa atin na we have assurance for our salvation. We are certain sa regalo na ibinigay ng Diyos sa atin sa kaligtasan na meron tayo. Kaya maliwanag na ang pagiging great high priest ng ating Panginoong Diyos ay napaka-importante. At yung kanyang pagiging great high priest na yon, nakakonekta yon saan? Sa kanyang kukompletohan ng kanyang ginawa sa cross ng Kalbaryo. Nakita nyo? Kung sa lumang tipan, kailangang magdala ng hayop para mag-offer itong mga priest na ito, and once a year, yung high priest pumapasok sa Holies of Holies, natapos na po ang lahat ng iyon. Kung kaya't ang ating Panginoong Jesucristo mismo, siya ang nag-offer ng kanya sarili sa cross bilang saserdote, bilang dakilang pari na siyang namamagitan sa atin sa Panginoong Diyos Ama. Kaya maliwanag po yun. Kaya sa usapin ng ating salvation, sa usapin ng ating kaligtasan, hindi ho nakabase ang ating salvation at pananampalataya sa sino mang tao na binanal o sa isang grupo, kundi dapat ito ay nakasentro sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga napaka-secure ng ating salvation Napaka-tiyak ng ating kaligtasan. Now, kung si Jesus ang ating dakilang saserdote na namamagitan sa atin sa Ama,
Ano ang sabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 8? At dito po ako magwawakas. Ano ang sabi ni Apostle Paul sa Roma 8? Ang sabi ni Paul ng Word of God sa Roma 8 ay ito. Now listen. Verse 31. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Verse 32. Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ang kanyang anak? Maliwanag na in divine sight, sa side ng Father, binigay niya si Kristo. Bakit niya binigay si Kristo? Upang maging mediator, tagapamagitan natin because of Christ's office as a priest. Ngayon, ang sabi niya rito ay ito. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ang kanyang anak? Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpawalang sala sa kanila. So, we are justified, we are forgiven, once and for all, para sa ating mga kasalanan, at tinuring tayong anak ng Diyos. The word justification is a legal term, and this is not ethical, hindi dahil sa mabait tayo, but this is the imputed righteousness of Jesus Christ sa atin. Dahil sa pagsalin ng kabanalan at katwiran ni Kristo sa atin, kaya tayo napawalang sala. At ang sabi ng verse 34, sino ang hahatol ng kaparusahan? Si Yesu Kristo bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay at ngayon namamagitan para sa atin. Sabi rito, sino ang magpapahiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Gusto ko po na dito natin tingnan ang ating sarili ngayon sa aplikasyon ng pagkaaral natin. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib o ang tabak? Verse 36. Ayon sa nasusulat, alang-alang sa iyo, nanganib kaming matay sa buong maghapon. Ibinibilang kami ng mga tupang papatayin. Verse 37, hindi. Ang lahat ng ito'y kaya-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya ni Kristo na nagmahal sa atin, sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay sa darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So, ganyang kahalaga na naiintindihan natin sa ating mga sarili kung sino si Kristo sa ating church, kung sino si Kristo sa ating mga buhay. He is our high priest. He is our mediator. Alam ni Lord kung ano yung dinadaanan natin sa ating mga buhay. Alam ni Lord kung ano ang sitwasyon ng buhay natin. At siya ang nakakaalam kung paano niya tayo pagtatagumpayin sa ating buhay. Ito man ay sa kahinaan natin sa mga bagay na nagdadala sa atin kung bakit tayo nagkakamali o nahulog sa kasalanan. Kung meron man tayo dinadaanan sa buhay natin physically dahil sa ating mga nararamdaman, kung meron man tayong dinadaanan economically sa ating buhay, sa mga pangangailangan natin, everything Jesus knew sa ating buhay. Alam po ng ating Panginoong Jesucristo ito because He is our mediator. Siya ang nakakaalam ng lahat ng bagay upang imit niya, ibigay niya ang lahat ng ating pangangailangan spiritually, physically, practically, and sa mga pangangailangan natin sa ating mga buhay, alam ng Panginoong Diyos. So mga kapatid, wala tayong dapat ikatakot sa ating buhay pananampalataya. Amen po ba? Wala tayong dapat ikatakot. Ano man ang sitwasyon ng buhay natin, maliwanag dapat sa atin, mga kapatid, na meron tayong Jesucristo, na siyang ating dakilang saserdote, na nagmimit at nakakaalam kung paano niya ibibigay ang lahat ng bagay na kailangan natin na makabubuti para sa ating mga buhay upang maluwalhati siya sa lahat ng kaganapan sa buhay natin. Amen? So, Jesus Christ is the satisfaction for our sin. Siya ang kasapatan sa ating mga kasalanan kung bakit tayo napawalang sala. And of course, si Jesus ang siyang patuloy na nag-rule
at namamagitan para sa atin. Let us pray. Panginoon po namin Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa inyo sa mga salita nyo na aming natanggap, narinig. Dalangin ko po na ang Santong Espiritu ang siyang magbigay ng pagkaunawa sa isip at kalooban ng lahat ng nag-aral at nakapakinig ng inyong salitang ito. Naway magbunga po ito sa buhay namin ng pag-aalis ng pagtitiwala sa aming kahulungan, sa aming sariling kakayanan, at sa aming sariling mga plano at kalooban sa aming mga buhay. Dapat maintindihan namin na ang pinakamahalaga na napaprioritize namin sa aming mga buhay ay wala pong iba kundi ang kalooban ni Kristo, ang kalooban niyo, Panginoong Diyos, sa buhay naming lahat. Sapagkat kung kami ay lalakad sa panuntunan ng aming Panginoong Hesus, kung kami ay susunod sa kanyang mga panukala at kalooban bilang high priest namin sa aming mga buhay, magkakaroon po kami ng paglakad ng may kabanalan, kalugod-lugod, katanggap-tanggap sa inyong harapan at malalakaran namin ang inyong ninanais na dapat na maganap sa aming mga buhay. And we thank you so much, Lord, dahil alam namin na sa mga panukala at kalooban yung ito ay may katiyakan kami ng kapayapaan ng aming puso. May katiyakan kami na kailanman ay hindi nyo kami iniiwan, hindi pinababayaan man sa aming mga buhay. Kaya Lord, kilala nyo kaming lahat na narito. Dalangin ko po, maging sa mga nakikinig, na nawa po, kung meron pang hindi na-save, ituro nyo po sila kay Kristo. Dalahin nyo po sila kay Jesus, na siyang nag-alay ng kanyang buhay sa cross upang bayaran ang kasalanan ng lahat ng hinirang ninyo, Ama. At nawa sa aming lahat na narito, pagtiwalaan po namin na si Jesus ang aming dakilang saserdote na siyang namamahala sa inyong sambahayan at alam nyo ang lahat ng aming pangangailangan. Salamat po ng marami. Ang lahat ng ito ay hiling namin sa inyo sa pinagpalang pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen.